Ilang beses na ito na pagsasabihan. Dahil umabot hanggang dito yung mga lamesa o upuan ng mga kumakain. Yung mga tricycle na yun, napagsabihan na rin na huwag harangan yung kalsada. Yung nakaraan, may estante rito. Ngayon, umuki na ng konti. Pero nakalabas pa rin sa bangketa. Katulad ng isang table na yan, nakapatong sa bangketa. So, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay October 9, 2025 at sa oras na 9:30 ng umaga. Nandito tayo ngayon sa Maya Andros Avenue. Yung tinututukan ng camera, yan ang papunta ng Airport Terminal 3. At ito na yung papunta ng Airport Terminal 1 and 2. So ito muna ang unang pinasadahan, itong Andros Avenue at sakop ng Pasay. At susunod na papasadahan magmula dito ay Parañaque at hanggang Las Piñas. Kaya sama lang kayo yung Las Piñas, mayroong complaint area doon, kaya sama lang kayo dahil aalamin natin kung anong lugar or saang lugar ang nirereklamong mga illegal parking. So pagka wala pa yung may-ari nito, masasampa na sa tow truck. Ayan, nakaumang na pala dito. May inaatak na rin pala rito. Lagi naman pinapasadahan ito. Medyo maayos na, hindi katulad ng dati. Nandito tayo ngayon sa may tramo at mayroong kalsada bago dumating ng EDSA. Mayroong kalsadang nirereklamo dito galing 8888. Yun, buwaba na si Sir Gab. Ito na yata yung kanto. Asa ba yung post office? Post office? Want to lang kasi merong multi-purpose hall dito. So hindi ko alam ano bang kasunduan nila dito kasi masikip nga naman talaga. Pakipatawag yung SCOG, pauna nang linisin nyo na sa bangketa. Linisin na yung bangketa. Tulad niyan, hindi na parking yan, garage na yan. SCOG, tulungan nyo maalis yan. Tulungan nyo maialis yan. Tapos yung iba, pwede nyo kunin. Yung mga lalagyan. Orasan nyo na lang. Motor lang may guhit eh. Orasan nyo na. Orasan nyo na. Orasan nyo na. Orasan nyo na.
reklamo ito sa President's Hotline. Well, the 8888 or the Presidential Complaint Hotline, hindi naman ibig sabihin na pag hindi na-resolba through PCRMU or public concern or through mga direct complaints, iaakit sa 8888. Hindi naman po ganun, no? Kumbaga, it's part of the channel or part of the option na kung saan nyo pong gusto mag-complain. Which is yung 8888 is one of the most prioritized complaint mechanism na required po tayo na gumawa po ng action within 72 hours. So, it is one of the fastest channel na kung saan kung meron po kayong mga concerns or let's say tulad nga po niyan mga complaint as regard to illegal parking, pwede nyo pong i-direct doon para mas mapabilis po ang proseso at yung action po ng mga ahensya na concern po dito sa mga problemang ito. Kasi alam naman ng kumbaga the public is aware na marami po mga portals or channels na kung saan pwede po nilang dalhin or magbigay po ng reklamo. So, aware na po ang mga tao na ang 8888 is a very effective mechanism wherein you can air out or you can you can submit your complaints para ma-actionan po ito. Hindi lang po ng MMDA but other agencies that is concerned of your complaint. In the case po makikita natin nandito po ang Pasay Central Post Office, meron pong health center dito. Alam naman natin pag yung mga ganong office areas, napakadaming tao po naglalakad. So it's very crucial at napaka-importante. Lagi po natin sinasabi yan paulit-ulit po, ang mga sidewalk is beyond the commerce of men. At hindi lang po yan, ang mga sidewalk ay hindi po ito nilalagyan ng mga extension ng negosyo. It should be a part of the the environment ng ating mga kalsada na kung saan ito po ay malalakaran ng taong bayan na safe at hindi po sila matatakot na baka sila po ay makagip ng mga sasakyan or worse, baka magkaroon po ng mga road safety issues. So it's very important na clear po ang mga sidewalk even though this is a barangay road, even though towards the dead end po ito, dapat ang sidewalk hindi po ito nakaharangan ng mga tindahan or kung ano man pa po. So magandang umaga po, we're back here in Parañaque. Kanina po galing na po tayong Pasay of an 8888 complaint dyan po sa may tramo and also Andrews Avenue which is sa Mabuhay Lane. So ngayon we're here in Sucat Road or Naiya Road on the way to Las Piñas sa Barangay CAA for a barangay request naman. But along the way, since this is a major thoroughfare, yung mga obstruction at naka-illegal parking, i-operate na rin po natin. Sir Gab, good morning. Good morning, dada ko. Good morning. Kamusta ka? Mabuti. Nagsasunbathing na naman. Nabitin ako eh. Ang may-ari daw nito na malingki. Diyan lang sa ibaba. Yun nga lang, iniwan sa maling lugar. Ito, yung truck ng F2 Logistics. Saka yan, napagsabihan na yan dati. Trakuhan, sir. Nakaharang mismo sa sidewalk. 10-4, kunin nyo. Ako nang gaganap. Saka Bon, Kanto, pati ito. Pati yan. Pati itong Civic, yung BRB. Nakapatong na nga sa bangketa. Kikita nyo, ginawang sampayan na yung trailer, oh. Pag i-series nyo na lang. May tao sa loob. Ikaw ba driver? Hindi ikaw driver? O, atakin ko yan. Ito yung finance, sir. Nasa kanya yung susi. Kaya nga, edi alisin nyo po kung nandiyan po yung mga driver nyo. Wala tayong magagawa. Kasi kalsada po yan. Opo, bangketa po yan eh. Baka pwede patras ko na lang, sir. Magbiyahe ito sa OCD, sir. Office of Civil Defense. Kukuha na relief goods. I saw it, pero it does not exempt you from from obstruction. Kanya pa namin hinanapan, wala daw driver eh. Tapos lahat kayo, tinitingnan nyo lang po kami.
Kaya nyo naman pala i-atras. Bakit kailangan natin iharang pa dito? It's an everyday problem. May kinuha na kasi. Sir, tapos na may fix. Everyday po to, sir. Ay, Kadarating lang po dito, sir. everyday po naka-obstruct kayo dito ang F2. Alam ko yan, you know why? I live here. Ayan o, tinan nyo. Diba? I don't know bakit hindi nyo inayos. Kasi sa alis lang Probably- sana sir, nagabutan lang sa sir. Kanina pa namin tinatanong yung nakaupo dito. Ganun siya ng ganun. Wala daw, wala. Ano lang yan sir? Kasi yan, bigyan kasi ng OCD yan sir. Pero hindi naman po kayo exempted eh. Opo. Exempted na kayo sa truck ban. Opo, naiintindihan ko naman sir. Baka naman sir, pwede nibigyan. Hindi po. Saka yung kotse sir, hindi po pwede yun sir, na wala lang siya. Tikita na lang Hindi siya rin sir. po. Kasi lagpas 5 minutes. Mandar na ito. Alam Dito nyo na ang driver. problema kasi ma'am, guard nyo, empleyado nyo, tinititigan lang kami mula kanina. Walang gustong gumalaw at tumawag ng driver. Probably you think na hindi namin kaya itow yan. Diba? Pasensya na po. Ito na lang po. Alisin nyo. Yan na lang. Ito itotow na po namin. Wala na to talaga. So yung ano, yung kotse, hindi pa pwede mo nilang ito sir. Kanina ko pa po sinabi dun sa lalaki rin. Sabi ko, pag hindi pa po lumalagpas sa 5 minutes, alisin nyo. Okay, Eh, yung pala, lumagpas na rin. Saka bakit naman sa kalsada nakapark? Kotse kasi sir, so syempre hindi naman natin pwede excuse. Ay, hindi po. Hindi naman namin sir, mali talaga kami. We accept naman talaga sir. We apologize naman sir. Kaya kasi sir, nilipat lang tayo namin, nilipat yung mga kotse. So mali talaga sir, kasi naharanan na kami. Araw-araw eh. Araw-araw. Naku, pasensya na talaga sir. Wala naman kami Kasi- intention sa bakit makaabala talaga sir. Araw-araw yan, ma'am. Pasensya na po kayo. Araw-araw. Araw-araw ko dito dumadaan. Kaya alam ko po talaga yung parking situation nyo dito. Kayo na lang po actually ang humaharang eh. Yung iba, unti-unti naayos na eh. Ayan na, klarong-klaro, bangketa. Diba? Kung sino man po yung nakausap kong lalaki, Kaya yun, you might, sir. few months ago pa po yun eh. Lalo na, di ba, pag yung mga ganung bed nyo, inuusli nyo yung bakal. Ilang beses ko na kinausap. Oo nang oo. Hindi nyo naman inaayos. Sana inaayos nyo na lang. O, bagar ko na po sir. I-remind na lang po sa garden. Oo. Saka yung guard kasi nyo, kanina pa kami tanong, driver. Ganun lang ganun. Kasi itong pahinante rin. Wala. Sige po. Ha? Pasensya na po Ito sir. na lang alisin nyo na. Sige po, sir. Ito naman, nakuha dito, nakatapat sa pedestrian crossing. Dito nakuha. Sidewalk kasi to eh. Okay, para sa loob na namin to eh, di ba sir? This is not your property. Okay. Wala po sa titulo nyo to. Kayo na po ang pinapaliwanag Okay, ko okay. na ito, pakiklaro po ito. Kurbada should be cleared Yes, of yes. any obstruction under Republic Act 4136 po yan. I'm the head of the operations. Ikaw head ng operations. Okay, so O yan, libre na yung sidewalk. saka blind corner to. Blind corner eh. Tara. Sa oras na 11 ng umaga, nandito tayo ngayon sa may Las Piñas. At dito sa substation 3, CAA. Ang ibig sabihin ng CAA ay Captain Albert Aguilar. So dito tayo ngayon magki-clearing or request or complaint dito sa may sa kalye ito? Saging. Nandito tayo sa Saging. Naghati yung isang grupo andun sa Green Revolution kung tawagin. So dito tayo ngayon kay Sir Gab. Yung iba sa Green Revolution ha, mag-document kayo ha dahil nasa akin si Reggie. Mga motor, Vicks. Puro mga nasa bangketa, paano naging malinis? Yung ibang maninikip nga, punta dito, ibang maninikip. Yung mga nakamotor.
Parking naman siya, dito may ari naman sir eh. Kaya nga po, pera po ng lisensya para matikitan po natin. Sige po, pabigay sa enforcer. Bilisan niyo mag-ano. Sasama na lang daw yung may-ari nito or driver. May nabigyan na naman ng helmet si Sir Gab. Yan. Hindi ba mas safe pag may helmet? Sir Gab, hindi ko nakunan. Ano nangyari, Sir Gab? Walang helmet yung bata. Una yung bata lang sana bibigyan ko. Eh nakita ko yung helmet niya, wala, ayan o. Ayun, sirang-sira na pala. HNJ, pero pinalitan kita na mas magandang HNJ. Tapon na natin to. Ayos. Susunod ha. Assign na lisensya mo. Sige, ingat. Sige na, ingat. May mga hatakin pa ba kayo dyan? Dito sa kalyeng Saging, so malayo-layo na rin ang nalalakad natin. Siguro kulang-kulang 1 kilometro. So ilan yung mga nahatak at ilan din yung mga nalinis sa sidewalk. So mahaba pa ito. Hindi mo ba alam, nakaka-1 kilometro na lakad natin? Na-count mo? Hindi ako naka-Apple Watch eh. Kaya di ko ma-count eh. Ang oras ngayon ay 11:30 ng umaga. Sa oras na 11:45 ng umaga, nandito tayo ngayon sa may Malunggay Street. At after ng Malunggay, kakanan daw sa Bohol. Ito, nagka-bohol-bohol na yung traffic dito. Ito, kaya pala masikip, merong tolda. Meron yata ano dito, lamay. Ito, may nakakulambo, 2. Talagang dito na nakapark. Sabi ko nga nakakulambo pa. Kalahati yung nakuha. Kalahati ng sasakyan nasa sidewalk, yung kalahati nasa kalsada. Ganon din dito sa kabila. Parang isang may-ari, isang kulay ng cover. Ito na pala yung Bohol. Ito. Itong street na ito. Hinahatak lang ito. Kasama pa rin natin ang barangay. So hahatakin na yung 2 iyan. Tapos kakanan tayo dito sa Bohol. Ang oras ngayon ay 1 PM. At after natin sa may CA, lumabas ulit dito yung team sa may Paranaque Sukat Road. At nadaanan ito. Hanggang sa mga oras na ito, wala pa rin lumalabas ang may-ari. So ito na yata. So natikitan dahil hindi na mahahatak. Dahil involved pala ito sa aksidente. Dinala dito ng Traffic Bureau. May bakante pa naman dito sa loob. Ito oh. Dapat dito niya na naipark para hindi na tikitan.